Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Cassandra Leong para kilalanin ng Kongreso ang karapatan niyang manahimik at hindi sagutin ang mga tanong sa pagdinig. Sumusobra na raw kasi ang mga kongresista sa pamimilit para sumagot si Ong. May report si Joseph Moro. Balik kamera si Cassandra Leong matapos ma-ospital na makaranas ng low blood pressure sa pagdinig nung nakaraang Miyerkules. Iniimbestigahan si Ong ng kamera dahil sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Pero sabi ng abogado ni Ong, mas gugustuhin daw ng kanyang kliyente na makulong kaysa piliting sumagot sa Kongreso. Sabi nga niya, kahit sa Women's Correctional, kaysa naman sapagkat nagdi-deteriorate po yung kanyang mental health. Naghain ng kanyang mga abogado ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng Kamara at Senado na kilalanin ang karapatan ni Ong na manahimik at karapatan laban sa pagpapahamak sa sarili. Humingi rin sila ng temporary restraining order laban sa 3 komite ng Senado at 4 na komite ng Kamara o Quadcom. Kapag siya ay kanyang ini-invoke yung kanyang right to remain silent or right against self-incrimination, sinisigawan siya, kinukutya siya, yun lamang po ang nais namin pigilin. Ayon sa mga abogado ni Ong, hindi raw naman nila layon na ipatigil ang mga investigasyon na ginagawa ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Ayon kay Congressman Dan Fernandez na chairman ng isa sa mga komite ng Kamara na nag-iimbestiga, hindi magagamit ni Ong ang karapatang manahimik pero pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination. Pero paano daw ito gagawin kung di pa naman niya alam ang itatanong sa kanya? Nananalig naman si Senador Risa Hontiveros na papanigan ang Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-issue ng subpoena at magpa-contempt. Kahapon, sinampahan ng reklamang qualified human trafficking si Ong at iba pang kinatawan at opisyal ng Lucky South 99 Pogo. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Ong ang detalye ng reklamo. Naharap din sa kasong money laundering si Ong kasama si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Si Guo may deportation case na rin. Fake passport niya, her being an alien actually, trying to pass herself off as a Filipino. Pero patatapusin muna ang iba niyang kaso bago siya paharapin sa mga immigration case. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mas lumilinaw ang koneksyon ni Guo sa mga pogo sa Bambantarlac at sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhang big boss daw ng Lucky South 99 ang mga tumulong kay Guo na magtago sa Singapore at Indonesia. Humihingi rin ng search warrant ng PAOK sa korte para magukay sa ilang bahagi ng Lucky South 99 dahil sa sumbong na may ilang dayuhang inilibing doon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.